Sa tingin ko, yung kanyang katayuan ngayon medyo masikip. Yan. Pero who can tell, ano? We can never second guess that. Baka sakali. Kung tatanggap niya yung state witness, talagang sabog. Naku! Marami talagang madadamay. Oh. Naku po. Pero Galing na ho mismo sa bunganga nitong si Ping Lacson na kung sakaling gawing state witness itong si Zaldico, marami ho talagang madadamay dito sa issue ng mga maanumalyang flood control project. Hindi naman ho sa gusto nating maging state witness yung mamanayan. Kasi tayo ho dito sa PH Update ay naniniwala na isa ho siya sa most guilty dito sa iskandalo na to. Ang point lang ho natin dito mga kababayan, kung naniniwala ka pala na maraming maidadamay itong si Zaldico, bakit hindi pa natin umpisahan doon sa mga taga-deliver niya daw di umano ng pera? Taga-deliver niya ng mali-malitang pera dyan sa House of Representatives, dyan sa Force Park, bakit hindi yun ang ating unahin? Interview nitong si Pinky sa DWIC ang ating pag-uusapan dito sa video na to at segue ho tayo dyan sa mga punto de vista na yan nitong si Attorney Levy Baligud. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hindi ho kasi maaari na hindi ho natin pasadahan yung interview na yan ni Pinky. Dahil yung Pinky na yan, nako, marami na hong gigil na gigil sa mama na yan sa ating mga kababayan. Dahil mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, hinostage ho niya yung investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee. Ang kondisyon, pagka hindi kayo pumirma ng aking committee partial report, walang mangyayaring continuation ng hearing dyan sa Blue Ribbon. Alam mo palang maraming madadamay, pero bakit ayaw mong malaman ng taong bayan kung sino-sino sila? Yan ang hamon sa'yo nitong si Attorney Levy Baligud. Ito, kung tatanggapin niya ni Zaldico yung state witness, talagang sabog. Marami talagang madadamay. Alam mo pala umpisahan natin doon sa Brave 18 kung tawagin. Ipatawag mo dyan sa Blue Ribbon. Kasi kung naniniwala kang madaming idadamay itong si Zaldico, maraming nalalaman itong si Zaldico, umpisahan muna natin doon sa mga available na magwi-witness, available na titistigo at merong ebidensya, personal knowledge sa nangyaring deliveran ng pera. Yarin lamang ayaw nyo tugunan yung issue sa mga nagliliparang presyo ng mga produkteng petrolyo at binabalik ni Marcos Jr. dito kay Zaldico. Hindi naman ho sa tinatanggal natin yung issue na yan. Babalik at babalik ho tayo dyan. Sa 2028, yan pa rin ho ang issue natin dyan. Yang nangyaring trilyong pisong nakawan sa kaban ng sambayanan. Umpisa na ho natin ang interview nitong si Pinky. Diyan sa DWIC. Game. Zaldico. Atin hong tinutukoy ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Gayon din siya po ang chairman ng Senate Committee on Account. Teka lang ho mga kababayan. Kailangan ho muna nating mag-mega love shoutout. Nako, ito talaga. Ma'am, itong si Ma'am Raspberry. Ma'am, lagi ko hong nababasa ang mga comment nyo. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Maraming salamat, Ma'am Raspberry. Hi PH, I hope that you're well. Always praying for everyone. Keep praying and stay grounded. Maraming salamat. Palakpakan ho natin po si Ma'am Raspberry. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Saludo madam. I-plus ko ba dito sa screen yung comment ni Ma'am Raspberry? Para dire-diretso na tayo. Next video ko na lang ipa-plus. Tapos itong si Azilama Analytics Vlog. Palakpakan natin itong si Ma'am Azilana. Ngayon ko pa lang nakitang nagpakulay itong si Ma'am Azilana. Ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Itong si Ma'am Raspberry. Ingat ho kayo dyan sa Australia ba, Ma'am? Nasa Australia ho ba kayo ngayong mga panahon na to? Ingat, kung nasaan dako man ho kayo ng daigdig ngayong mga panahon na to, dito kay Sir Joey Arellano, Jordan Cabico, Sir Raymond Federico Picar, yung namimiss na nating si Ma'am Arisa yan na hindi na nagpaparamdam. Mega love shoutout at mag-ingat kayo kung nasan dako man ho kayo ng mundo. At syempre dito kay Ma'am Zen Domingo, dito kay Ma'am Connie Rasos. Yan yan yung mga suki na natin dito. Makita pa lang natin yung yung kanilang profile picture, alam na ho natin kung sino yung mga nagko-comment at nagpapakulay. Kaya mag-comment lang ho kayo at i-share tong video na to para
Ika nga maging pamilyar na ho ako sa inyong mga pangalan dyan sa comment section. Rekta ho tayo sa interview nitong si Ping Lacson dito kay Shelly Ortega. Isa ho yan sa mga kaibigan ni Ping Lacson. BFF. BFF. Di ba, Ma'am Shelly? BFF kayo ni Ping. Huwag ka na magpahalata. Kunyari ano ka, independent journal, I mean, independent yung mga pananaw mo sa pagiging journalismo. Huwag ka magpahalata na aso ka ni Ping. Ito kasing si Shelly, minsan hindi pa tinatanong. Yung tanong niya, sama na rin yung sagot doon sa tanong niya. Kung baga, tinitignan niya kung anong gusto niyang marinig doon sa mga ini-interview niya. Shelly, ano mo ba si Congressman Ortega? Yan. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Ganda Hi na nga sir, na, magandang tanghali po. Shelly, magandang tanghali sa Shelly. ating lahat. Kasama ko po si Rolis Perez, sir. Senator, magandang tanghali Ayan, po. si sir. Si Raul, di ko kilala yung si Raul. Bahala yung si Raul. Tatakpan ko yung si Raul. Kilala ko lang to si Shelly. Feeder tong si Shelly, feeder. Tanong na niya, sagot niya pa. Ping. Raul, magandang tanghali. Ayan yung si Sir, Raul. una, ngayon pong pwede nang may uwi sa susunod na ilang linggo itong si dating Congressman Saldico at maaari nang humarap sa mga investigasyon kabilang na sa Blue Ribbon Committee. Sa tingin nyo, magiging susi na po ba itong si Saldico para malaman ang buong katotohanan sa flood control anomalies? Depende. Kung magko-cooperate Depende. siya, Oo. magsasalita siya ng totoo Oo. at magte-testify siya, Oh. di marami tayong matutuklasan. Pero Yan. kung magka-clam up siya, para depend lang yung kanyang sarili, ang asa natin, puro denial. Oh, yun pala yun. Di kung magka-clam up siya, di harap natin yung 18 marin sa kanya. Isampal natin siya pagmumukha niya. Pasinungalingan natin lahat ng pagdidepensa niya. Di ba ganun lang naman yung Ping? Anak ng toko, pag-harap-harap ko yan. Saldi ko, 18 marin, Master Sergeant Orly Gutesa, sige, magsinungaling kayo, mga walang ya kayo. Ngayon nyo ilabas yung galing nyo. Diba? Ngayon kayo magsinungaling. Sinabi ni 18 Marine, Saldi ko, totoo hindi totoo? Sabi ni Master Sergeant Orly Gutesa, totoo hindi totoo? Kami na pangandaman, sabihin mo yan, nandiyan si appropriation. Kala ko bang nagtawagan kayo, nag-usap kayo, utos ng hari, hindi pwedeng mabali. Ngayon? Pero may nauna na siyang video, kaya ang pinaplano kong bilang chairman, ang uno kong set ng questions, so at least yung isang question na tatanungin, alin doon sa kanyang nilabas na video na pinahayag niya kung siya yun, ang totoo at ilan ang hindi. So, doon pa lang Kasi po. na-detalye yun eh. Oo. So, crucial din sir yun kasi yung impression iba, baka meron doon sa ilang video, ang AI, hindi totoong siya yun. Correct, oo. Kasi hindi naman Correct. Yung mga, di ba, Ma'am Sally, yung tipong pagka si Marcos Jr. na yung pinaparatangan, kay Martin Romualdez na binubunto ng sisi, AI yun. AI yun! Di ba, tayo naman ho kasi dito mga kababayan, sa tagal natin, hindi naman matagal. Pag-ilang taon na ba tayo dito? 2017. Yung taon na ba itong PH update, ha? Teka lang ho, para kwentas claras tayo. Hindi naman ho sa 2017, magsasampung taon na ho tayo dito sa YouTube. Hindi naman ho sa siguro pagka sinabi ko na pagka binuka nitong si Shelly Bueno Ortega ang kanyang bunganga, alam ko na pagkayaan kargado o hindi kargado. Magsasampung taon na ho tayo. Sa 2027, 10 taon na ho ang PH update. Kaya, pambobola pa lang ni Shelly at nito, bolahan pa lang nitong si Shelly at nitong si Ping Lacson. Alam na ho natin yan. Paanong AI? Anak ng tokwa, consistency, yung pagbuka ng bibig, yung haba, wala makakapag-generate ng AI na ganun kahaba. Yung pagduduktong-duktungin mo, anak ng tokwa, bibigyan ka dyan ng iba't ibang background. Bibigyan ka niya ng hindi consistent talaga. Bibigyan ka niya ng iba't ibang necktie, ibang shade ng kulay ng damit. Pero iisa lang yung niya, kumbaga parang ganun lang ang mukha. Ngayon naman, kung gagawin mo, pagagalawin mo yung larawan ni Saldico, mahahalata at mahahalata yan. Kasi yung galaw ng katawan, minsan hindi akmado. Kumbaga parang, yun din naman yung larawan na yun, pinagalaw lang yung ulo pero hindi gumagalaw yung kamay at katawan. Ganun din yun. Ito talaga. Correct. talaga wala ring pagsasalita na galing sa kanyang abogado na siyang may contact sa kanya kung siya ba talaga yon. Sinabi na nga niya, di ba?
galing sa Facebook page niya. Sinabi nung abogado, sa bagay, dinadamay pala si Marcos Jr. Amo ni Ping Lacson yun eh. Wala wala. Hindi natin alam. Kaya mas maganda siya talaga yung magsalita. Ayun. Doon sa kanyang, sa pahayag na lumabas sa video. So magiging crucial po ba sa kanyang credibility Ma'am Shelly, tanong mo yung mga pinapatanong ni Ping. at integridad kung yung sakali na manindigan siya o i-deny niya o bawiin yung mga lumabas po na video? So, alam mo, Sally, Raul, mahirap yung situation niya ha. Kasi kung nag-iisip siya naman, mag-apply ng state witness, medyo masikip siguro para... hindi ko pipreempt yung DOJ o kaya yung ombudsman, no? Pero maraming requirements para mag-qualify ka bilang state witness. Yan. Sa tingin ko, yung kanyang katayuan ngayon medyo masikip. Yeah. Pero who can tell, ano? We can never second guess that. Baka sakali. Kung tatanggap niya yung state witness, talagang sabog. Nako. Marami talagang madadamay. Oh. Naku po. Pero Huwag na natin hintayin yung state witness. Ito na naman talaga si Aling Ping, oo. Huwag mo na hintayin yung state witness. Pambihira. Nandun yung 18 Marine. Kung naniniwala ka palang sabog, maniniwala kang maraming ichuchuchu. Di ba? Rekta mo na. Yung mga tauhan niya muna. Ngayon, pagka nagsinungaling yung mga tauhan niya doon sa mga testimonya nila, edi contempt mo. Yan. pag-aaralan mabuti kasi kung i-assess natin, i-analyze natin yung kanyang participation, di ba? Maraming naniniwala siya yung arkitekto mismo ng mga insertions. Siya ang principal na billion. nasangkot eh. Oo. So sir, kung siya yung architect o lilitaw na mastermind, hindi po siya kwalipikado na maging state witness? Kasi ang isang qualification dyan, not the most guilty. Nandun mo sildi. Nandiyan na sina Bernardo na itinuro na rin siya ni Alcantara. So, tingnan natin how it will play out pagdating niya. Sa amin sa Blue Ribbon Committee, siyempre may warrant of arrest na siya from Sandigan Bayan. Hindi pwedeng basta namin siya ipatawag kung di mag-ask kami ng permission sa korte. Pero sir, wala po bang existing na, hindi po ba ababot sa punto na na-issuehan ng warrant of arrest si Saldico dahil in-invite po siya pero hindi po nakarating dahil nga nagtago na siya sa ibang bansa? Yun, show cause order lang ang pinalabas namin sa kanya. Kasi na-advise ng legal ng Blue Ribbon Committee. Dahil may due process na hindi naman pwedeng i-cite kagad for contempt tapos issue ng warrant. Kailangan pag-explainin muna yung tinatawag na show cause order. Kaya I think January 18 or 19 na-issuean siya ng show cause order. Na hindi rin po siya sumugod doon sa show cause order? Wala naman kasi siya rito eh. Pero yun, kasama si Gutesa nung na-issuean namin ng show cause order eh. Kaya mainam nga kung sakaling nandito siya at maimbita namin siya, pwede nga isabay na sa kanya yung mga ex-soldiers, kung ilan man yun, 6 man yun, o 18 man yun, para magkaroon ng confrontation kay Bernardo, kay Alcantara, yung lahat na may direktamenting pakipag-ugnayan sa kanya, kung ano yung kalalabasan. Makikita naman natin doon kung sa demeanor at saka sa mga sagot, plus yung mga dokumento. Pag pinagtagpi-tagpi natin, tagnitan natin yun, makikita natin kung sino yung totoo sinasabi, sino yung nagsisinungaling. Yun. Malalaman at malalaman ho yun mga kababayan. Patawag mo na yung 18 Marine para tapos na So usapan. yun po ang plano niyo sir talaga, magiging face-to-face. Paano yun? Pagka dumating si Saldico, hindi pa pinipirman yung partial committee report mo, mag-iimbestigaw pa rin. Baka sasabihin mo, kahit na nandiyan si Saldico, yung partial committee report ko, mas mahalaga yan kaysa Lahat ng nagbabatuhan ho ng aligasyon. Itong si Saldico, sina Alcantara, Bernardo, yung 18 dating umano'y sundalo, pati ho si Gutesa. Si Gutesa, wala kasing contact eh. Hindi malaman kung nasaan eh. Pero at least yung... Bakit di mo tanong kay Martin Romualdez? Di ba? Tanong mo kay Martin Romualdez, alam niya kung nasaan niya si Gutesa. Ikaw talaga. Yung mga ex-soldiers, nandyan, pwede padala yung summons kay Atty. Baligod. How about former Ilocos Sur Governor Chavit Singso na gusto ring mag-testify? Isasabay niyo po ba or mukhang hindi naman siya, walang connection sa aligasyon nila sa... Hindi, pwedeng nandun din siya kung ano yung mag-contribute ng information under oath. Pero sabi ko nga, mangyayari lamang yung resumption ng hearings kung mai-report out na yung partial committee report.
Kaya nga, yun, naka-anim na kaming signatures, hopefully, hindi kaming Stage ang hearing Pagka hindi kayo pumirma, walang hearing na mangyayari. Galing days. Meron pang Expert at least talaga. 3 na pumirma para ma-file na at mapagdebatahan na namin sa plenaryo. Simultaneous naman, pwedeng habang in-sponsor ko at meron kaming interpellation nangyayari sa floor, pwede naman tumawag na ng pagdinig So Sir, 6 dahil counted po talaga yung pirma ni SP Soto bilang ex officio. Tinanong ko sa kanya yan sabi ko, sigurado ba tayo na counted ka doon sa majority? Kasi ang bilang kasi dyan, 17 yung regular members. Pero for purposes of counting the majority, Salin nyo na, wala nang problema. Salin nyo lahat. kasama sa bilang Kahit ang yung mga ex-officio member. Kahit yung mga hindi pumirma na rin. Hindi ko sigurado kasi ang kinikilala talagang ex-officio sa pagkaalam ko, siyempre, pro temp, tapos majority leader, saka minority leader. 3. Ngayon, kung ang Senate President, sabi naman niya sa akin, hindi ko naman matatawaran yung kanyang experience, yung kanyang karanasan. Pang 5 termino niya na ito, hindi lang basta ordinary. Yan ang nakakatawa binibida niya yung karanasan niya. Pero mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, wala ho tayong naaalala na nagawang matino ng Tuta Soto na yan. Kaya kung sa mga kababayan nating nabubolan yan, tagal na ako dito. Kala ka rin, kabisado ko na to. Kalokohan! Arong senador, 2 beses yung naging Senate President, majority leader, minority leader. At yung mga nakasabay niya, talagang yun yung mga Batikano, mga senador nung araw. Sina Neftali Gonzales, Eni Maceda, si Tatad. Kaya doon siya natuto kasi pag nagkukwentuhan kami, yan ang mga sinasayit niya Doon siya naging coops. Doon sa mga kasamahan niya na yun. Hindi magaling yung mga yun, yung mga kasabayan niya. Bakit natin nasabing hindi magaling? Kung magaling ho sila, di dapat sana itong si ang pangalan to, itong si Tuta Soto hindi ganyan yung trabaho niya dyan sa Senado. Kaso, base sa yan ating nakikita, puro kapalpakan ang ginagawa niyan di ba? Nakakatawa, ang dami natin problema, di ba? Magpapatawag ka ng meeting sa impeachment ni Bibi Sara. Palakpakan! Diba? Para sinto-sinto lang. na yung mga debate nila, doon siya talaga natuto. So, Hindi, walang natuto dyan. Anong natuto? Doon siya naging ang tawag dito? Naging coops. Doon siya natutong maging coops. mahirap tawaran yung kanyang opinion, yung kanyang knowledge pagdating sa rules ng Senado. So kinukonsider nyo ngayon na counted yung pong pirma ni SP Soto dahil para sa kanya counted yon. Oh, exactly. Yan ang tanong ko sa kanya. Oh. Pwede ko bang i-count yung signature mo? Sabi niya pwede kasi ex officio ako So kung 6, kailangan nyo na lang po ng 3 at ang inaasahan nyo na 3 yon, pwedeng kay Senate Majority Leader Subiri, Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, Senator Raffy Tulfo, Win Gatchalian, and si Senator Lauren po ba, member ng Blue Ribbon? Yes. So, Kasi 17 yan, 6 yung sa minority. So, bali 11 yung nasa majority. So, sa ngayon, 6 kami. So, merong 5 na, hindi, 6 kasama yung ex officio. Bali, 2 kaming, 3. No, 2 kaming ex officio. So, malaki yung pagkukunan and hopefully, kasi nangako naman si Senate President, sabi niya ako na lang ang makikiusap. Alam ko nahihiya kang makiusap sa mga kasamahan natin. Kaya ako na lang ang kakuusap. Katunayan, may nakausap na siyang isa. Tinanong niya nga dahil malapit sa amin Opo. Yun nga, medyo ang pagkasabi na sa kanya, pasensya na kasi napakiusapan ako ng isang nasa minority ngayon na dati namin kasama sa majority. Sino po yun, sir? Pwede niyo bang i-share sa amin? Hindi na, wag na natin ilalagay on the spot pati yung kung sino yung nag-beg off sa kanya. Pero sabi naman ni may Senate nag-beg off? President, at least isa. Kasi kung kinakausap niya na yung ibang mga kasamahan namin, sabi niya, kinausap ko si pero nabanggit sa akin, nakapangako siya doon sa isang member ng minority na kung napag-usapan siya na huwag siyang pumirma. So, no, and having
known that from the Senate President, yung information na yon, naisip ko tuloy, baka ganun din yung predicament nung iba namin kasama sa majority kasi hindi natin maiaalis na kasama na nila dati sa majority yung mga naandyan sa minority Baka naman yung iba rin, baka medyo naman-tuman, napakausapan din na magpumirma. At baka ho yung... Speculation ko lang yun. Oo. At posible pong yung nakiusap yung nasa minority na nadadawit din po dito sa flood control anomalies. Hindi na tayo Yeah! Shelly! Nadadamay sa flood control anomalies. Wala pa natin si Shelly. Aso ni Ping Lacson yan. pupunta ron. Basta taga-minority yung nakiusap. So, yun. Based on that information, doon po na ibig sabihin, nag-a-analyze din naman tayo. Baka yung iba, kaya bantulot din na magpirma kasi nga baka meron din nakiusap sa kanila. So, sir, Which Senator, is understandable, from my point of view. Understandable yun, Raul, kasi may mga pinagsamahan no? Disappointed ka ba sa nangyayari? Nagkakaroon ng courtesy na pagbibigay o dahil sa pakiusap? Disappointed ka ba sa nangyayari, Senator? Raula. May disappointment pero mas nananaig yung naintindihan ko yung situation nila. Raula. Kasi alam mo, puro tao lang naman tayo meron laging human factor or human element na magse-set in, di ba? Hindi natin maiwasan yun meron tayong mga kaibigan, malapit man o hindi masyado malapit na maski pa paano gusto nating pagbigyan kung hindi naman sa tingin natin, halimbawa sa assessment nila, hindi ganun ka-major ang issue. Pero ngayon, dahil nga naandyan yung may bagong factor, yung si Saldico nahuli, at kung gusto nila talaga malaman yung katotohanan, palagay ko, Mag-iimbestiga ka na. sakaling magkaroon ng pagbabago ng isip dahil medyo maski pa paano merong pabigat na sa balikat na gusto ba nating lumabas yung katotohanan? Kaya nga, tama lang yung ginawa kong kondisyon. Kasi kung hearing tayo ng hearing at wala naman tayong committee report, para saan yung hearing natin? Maliwanag. Para makita ng sambayan ng Pilipino kung ano nga ba ang tunay na nangyari doon sa mga pondo. Di ba? Kasi araw-araw ang daming bagong na-uncover ang problema, hindi nalalagay sa record, hindi nagiging opisyal ang kanilang mga pagsasalita nila at hindi naririnig ng karamihan ng mga Pilipino dahil sa pagpigil mo sa pag-iimbestiga sa Blue Ribbon. Patawag mo yung 18 Marine Brad. Doon sa rules, di ba? Na inquiry in aid of legislation. Napakarami kong ang rekomenda na mga... Di ba magle-legislate tayo? Anak na to ko, pagka yung pera isinisilid doon sa maleta, bawal yan. Hindi. In aid of legislation, ipatawag nyo yung 18 Marines. Di ba? Ipatawag nyo, ano ba yung pwede nating i-legislate para mapigilan yung mga politiko na magdala ng sandamukal na pera at maleta sa House of Representatives. Sinasabi natin, di ba? Patawag ka ng hearing, Ping. Ang problema, pagka kasi nagpapatawag ka ng hearing, baka nababatukan ka ni Marcos Jr. Tawag ng hearing, ako mayayari dyan. Diba? Legislative actions, Tumatawag sila ng batas. Mali daw yung tanong mo, tatawag na sa'yo. Na kung sakali ma-adapt yung aming partial committee report, pwede nang talakayin yon o mag-file ng panukalang batas. Pwede rin man na mag-file, kaya lang mas mainam yung may pinanghuhugutan ka. Dahil may basihan ka doon sa nangyari sa Blue Ribbon Committee hearings, doon ka huhugot ng katwiran mo o ng reason mo, yung rational kung bakit siya nag-file ng ganong panukalang batas. sir, sabi niyo may dalawa pang majority senator na nag-indicate ng willingness to sign. Yung po bang dalawang yun, hindi pa rin pumipirma, sir? Hindi pa, pero yun ang narinig ko na so yung mga stop to stop na pag-ugnayan to. Kasi yung stop ko rin lang yung pinapakausap ko sa mga staff nila na Nahihiya siya. Kahit na walang hiya, nahihiya siya. ang background kasi nito, nung nilabas namin yung partial committee report, hindi naman pwedeng 17 o 20 kopya. 470 plus pages yon. So ginawa namin, PDF file, pinadala sa opisina nila with notice na kung ready na kayo, kung nabasa nyo na ng principal ninyo at ready na silang pumirma, dadali namin sa opisina nyo itong
may signature page, itong hard copy, para pumirma na sila. Alam mo, ang kalakaran naman namin, di ba, minsan napapansin nyo sa plenaryo, nagsesession kami, may umiikot, may dalang folder. Yun committee report. Ako nga, pagka may lumalapit sa akin, pag itong, yung panahon na ito na ayaw magpirma, no? Yung iba hindi nakapirma, pero pag lumapit sila sa akin, at nakikiusap na po ng committee report, sa lounge man yan o sa plenaryo, agad nagpipirma ako, dinidefer ko muna yung pagbasa, total. Pag dumating na yung period of interpellation, saka ko pag-aaralan yung committee report, saka ako mag-interpellate. Kasi wala namang magbabawal sa amin, maski hindi kami mag-manifest doon sa amin pinirmahan. Kasi normally, di ba nilalagyan namin, will interpellate, o kaya will amend, o kaya with reservations. May mga ganun eh. Ako hindi na ako nagsusulat ng ganun. After all, maski wala kang sinulat doon. Free ka naman to interpellate. Free ka Sa naman to plenary. amend. Sa plenary, pagka nandyan na sa debate. So, hindi ko nga binabasa na yung committee report. Pag dinala sa akin, nagpipirma kaagad ako. At kung gusto ko mag-interpellate, di saka ko babasahin yung mismong panukalang batas, pati committee report, doon ako kukuha ng kung ano yung mga itatanong ko. So, hindi nyo maintindihan bakit ngayon iba yung takbo. Oo. Parang hindi Kasi sila... kung magpirma sila, ang purpose lang naman ng pagpirma para ma-report out. Hindi wala naman nagpipigil sa kanila na mag-introduce sila ng amendment o kaya mag-interpellate. Paano nga kasi ang problema kung yung partial committee report yung yung mga napag-usapan, yung mga naisiwalat, hindi nila nakita doon sa partial committee report na yun. Yun ang problema natin dito, Ping. Diba? Yun ang problema natin dito. Kahit ano pang sabihin mo, kung marami talagang problema yung partial committee report na yun, mahihirapan ka talaga sa pagkuha ng lagda. Ngayon kung yan naman talagang matino naman, walang problema, sige, sa tingin naman siguro natin, hindi naman ganyan katindi ang pahirapan. Baka merong mga pangalan na dapat na nandyan, hindi na ilalagay dahil nga kilalang mga, di ba, kilalang makapangyarihan o kaalyado ng ilang mga senador at congressman, di ba? O kilalang amo ng ibang mga official diyan sa House diyan sa Senado, kaya hindi sila nadadamay dito, wala sila doon sa partial committee report mo. Maraming dahilan, pero wag mo naman sabihin na pwede naman nilang gawin to, pwede naman nilang gawin yan. Hindi yun ang punto. Ang punto dito, ano bang pinag-usapan sa committee diyan sa Blue Ribbon Committee na hindi nagre-reflect doon sa partial committee report. Yun ang problema At diyan. kung yung amendment nila katanggap-tanggap sa chairman, di ba sinasabi accepted? So walang usap doon. Any objection? Ngayon, kung hindi matanggap ng chairman, di ba binabato yan sa plenaryo para pagbotohan? Kasi inobjekan. So, So, sir, kung- ganun ang talakaran eh. So, yung pagpirma lang, yun ang pinakamadaling gawin. siguro dahil parang, sasabi ba natin na controversial itong partial committee report dahil may mga kasamahan yung senador ang inirecommend. Pinipilit talaga ni Shelly. Ping, sagutin mo na. Kanina ang kulit-kulit niyang Shelly na yan. Kanina niya pa pinipilit yung mga kasamahan yung kasangkot, di ba? Na ipailalim na po sa preliminary investigation. Oo, PI. Ngayon Pwede na ba nangyari sabihin siguro sa atin yung ni ganyan eh. Senator yung Pinipilit resulta ni ng Shelly investigation on air or hindi pwede? Ay, lumabas, halos na Pwede naman, oo. Sige, paki... Mahaba yun, Raul. Actually, Yung yung pinaka-dispository position. Related dun sa ibang senador. dispositive portion. opo, Hindi, opo, ganito yun eh. Katunayan, yung karamihan ng recommendation doon para sa kasi dalawa yung sa Blue Ribbon Committee. Isa yung inquiry in aid of legislation. Di ba may karugtong yun? And investigations. So ito lang yung committee na mayroong aspeto ng investigasyon. Meaning, pag nag-imbestiga kami, pwedeng sa Blue Ribbon, pwedeng mag-rekomenda ng pagpapile ng mga kaso. So nung yung unang partial committee report na nag-leak, ang isang naging dahilan kung bakit nag-withdraw ng signatures yung tatlo naming kasamahan, pati yung mga iba namin sa majority, sabi nila, masyadong strong yung language na recommending filing of charges against so and so. May mga kasamahan kami doon. So, naghanap kami ng paraan kung paano mas-open yung language without compromising yung intent o yung intention ng investigasyon. So, pinalitan na lang yun. After all, pero naman ang meaning,
Kasi filing of charges, hindi naman pwede mag-file ng information sa korte ang Blue Ribbon Committee. Kasi meron tayong prosecution service, di ba, ng DOJ. Meron tayong ombudsman. Trabaho nila yun eh. Prosecutorial eh. Wala namang prosecutorial power yung Senado. So pinalitan naman yung language. Instead na filing of charges, recommending the conduct of preliminary investigation by the DOJ and or the ombudsman. So yung katanggap-tanggap na yon. So after nung ma-resolve na namin yon, pinalitan ko yon. Inaasahan ko sana noon, magpipirma na yung humiling na kung pwedeng is-open yung language. Pero wala pa rin talagang pirma. So naisip ko, iba na yung factor. Hindi na yung dahil sa masyado matapang yung language. So hanggang sa dumating nga yung information ni Senate President na meron palang mga nakikiusap o at least isang nakiusap sa isang kasamahan namin na huwag pumirma. So doon nabuo sa isipan ko, baka meron ding mga ibang nasa minority ngayon na nakiusap sa nasa majority ngayon na members ng Blue Ribbon Committee na napag-usapan at nag-commit na sige, hindi na kami pipirma. Maski nga si Senator Bongo, alam mo, ang tiyaga makiusap dyan, lalo doon sa resolution tungkol doon sa idaan muna sa local court pagka dumating yung warrant of arrest ng ICC. Ako pumirma ako doon sa katunayan, nagsuporta pa ako sa resolution nila because sa research ko, I thought it was the right thing to do. Kasi nga, mismong sa provision ng doon sa ICC, doon sa batas sa rules nila at saka sa batas natin, nararapat talaga na igalang natin yung ating mga local courts, not to delve on the merits of the case, kundi at least man lang parang i-confirm o i-affirm na talagang valid yung warrant of arrest na yon o talagang totoo, authentic. So ako nag-support ako doon, pati si Senate President eh. Di ba, nag-ano kami, kaya yung resolution, na-adapt namin yun eh. So, yun, on the part of Senator Bongo, Senator Robin, di ba sabi nila, hindi sila pipirma kasi bound sila nung minority. Sa akin, hindi sa akin baliwala yung majority minority, basta tama eh. Sa paniniwala ko tama. Kasi blind ka na pagka yung dahil minority ako, hindi ako pipirma dyan sa majority. Parang dapat pag senador ka, may yung sarili mong paninindigan, hindi yung dahil yung paninindigan ng ibang tao na kasamahan mo. Pero sir, Yun ang sa akin. But that's me. Pero sir, in case kaya na maiuwi na sa bansa si Saldico at pwede nang ipatawag, maaari kayong makumbinsin na, lalo ng mga miyembro ng minority na pumirma para i-lift niyo na yung suspension sa hearing. Dahil alam ko gustong-gusto nila na mapaharap sa Senate Blue Ribbon Committee hearing itong si Saldico. Yun na nga, Sally, Raul. Ang point ko, kaya mabuti na rin yung in-invoke ko yung condition na, teka muna, mag-file muna tayo ng committee report bago tayo mag-resume ng hearing. Kasi anong size ng mga hearing natin kung wala tayong ilalabas sa committee report? So nasa sa kanila yun. So minsan ako yung nababash, mga trolls nga eh. Babash ako na ako yung chairman, bakit daw hindi lumalabas yung committee report? Ako yung pinagbibintangan na may tatakpan. Kaya ngayon, mabuti na rin nangyaring yan. Now, it's on them. It's not on the chairman. Kasi nasa kanilang balikan. Hindi, laging nasa sayo yan na Senting. Mag-imbestiga ka tapos ang usapan. Ngayon, kung papaikutan mo lang kami, bubulahin mo lang kami, ang dami na naghihintay ng susunod na hearing dyan, hindi ka parang naghihiring, wala sa amin yan. Nasa sa inyo ho yan. Yung sense of duty, yung sense of responsibility as a member of the Blue Ribbon Committee na magpirma ng committee report. Yun yung illegal na minority report, nagpirma sila eh. 6 sila nagpirma ron eh. Hindi illegal yun. Kung illegal sila, edi nakakulong sila. Paano ka makakapagpapirma niya kung ganyan ang bunganga mo? Gusto mo silang pumirma pero napakabalahura ng bunganga mo, wala talagang pipirma niyan. Wala kayo sa akin mga kababayan. Yung mga hindi pumirma, ganyan ang bunganga na nagpapapirma, wala pipirma dyan. Ang hindi nagpirma, Tawa-tawa naman si Shelly. Siyempre, kalaban niya yung mga gumawa nun eh. Si Shelly, ano yun, nasa ni Ping Lacson. doon
yung kinoconsider ko na medyo maalam sa rules, ano? Oo. Minority Leader Cayetano, dating Senate President Escudero, and another one, ano? I think si Senator Joel Villanueva. So, kaya 6 lang yun eh, na nakapirma doon eh. So, ayun. Pwede sir nga ano mangyari. Buti, ginawa niyo yung condition na yon, na suspendido muna, canceled muna yung mga future hearings Hindi ginawa yung kondisyon. Hinostage yung hearing. hanggat hindi niyo nare-report out. Pagka hindi kayo pumirma, anak ng tawa, walang hearing na mangyayari. So, kung Yun sakaling na nga dito nangyari. sa Saldico, malamang sabihin na, pipirma na kami para maipatawag niyo na si Oo. Saldico at mag-hearing. Unang tanong kay Sana Saldico. gano'n na mangyari, oh. Ako unang tanong kay Saldico, ikaw ba talaga yung sa video? Di ba? Correct. Tama yun, Raul, oh. Oo, tsaka Yun ang kung- unang-una, bago Kasi si Marcos Jr. ang mayayari doon, di ba Raul? Ito talaga si Raul, oh. Si Raul talaga, oh. tanong yung alin ba doon ang totoo, alin ang hindi. Oo, yun. Oo. Buti pa doon, conforme ho tayo doon. Alin ang totoo, alin ang hindi. Naniniwala tayo doon. Pero yung tatanungin mo siya, ikaw ba yun? Para ka ng tanga nun, para ka si Raul nun. Facebook page niya yun, sino hahawak nun? Ano, nahack na nun? Kung lumabas yun sa PH Update, hindi siya pa FB page ni Saldico, pwede ka magtanong totoo ba yun? Pero kung lumabas sa official Facebook page niya, para ka si Raul pagka tinanong mo yun. Di ba? Pero sir, sa Kasi tingin niyo, napabulaan na ni Bernardo yun eh. Oo nga. Hindi napabulaan na ni Bernardo. Iba yung sinasabi ni Bernardo. Iba yung sinasabi ni Saldico. Hindi sa Blue Ribbon Committee. Sumulat siya kay Presidente na yung for your eyes only, na hindi po totoo yan kasi nung nakita ko yung listahan ni Saldico nung nasa video, sinasabi niyang 100 billion na 25 billion dineliver niya kay Pangulong Marcos. Nung review niya, nakita niya meron siya sariling digital files sa digital files niya. Parehong-pareho ng listahan. Sabi niya sa akin, tinawagan niya ako agad, Senator, pwede ba tayo mag-usap? Kasi napansin ko, yung nilabas ni Saldico na listahan, pareho na listahan ko, hindi po pwedeng 25 billion ang dineliver niya kay Presidente Marcos at hindi buo yung 100 billion na yon. Kasi ako yung nag-handle ng 52 billion. Oo. At yung DIRES, yung 29 billion, kasi yung 81 billion daw doon sa DPWH, DIRES, sa ibang mga agencies yun. So out of the 81 billion, yung 52 billion, ako na ngasiwa noon, ako yung nagdala ng 8 billion, diniliver niya raw kay Olaybara. So paano makakabuo ng 25 billion si Saldico kung ako yung nag-deliver ng 8 billion at 81 billion lang yung, 52 billion lang yung pinangasiwaan. So, importante. Tapos si state witness, yang si Bernardo. Palakpakan. Na yun na nga mga kababayan, dito na natatapusin yung mga kabalbalan na yun na interview nito si Ping Lacson dito kay si Raul. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Alnata, Pilipinas.